PH. Isang magandang araw po sa inyo. Ngayon ay isi-share ko sa inyo yung mga gamit ko sa pag-treasure. Ano ba ang mga dapat na kailangan gamit kapag mag-treasure hunting ka? Unang-una, kailangan mo itong treasure marking signs and codes. Ito ay 50 pages cover to cover. Nandiyan lahat ng klase ng mga signs and symbols at pati ang mga kahulugan na makikita mo na nakamarka maaari sa mga bato, nasa puno ng kahoy, at yung mga elemental marker sa paligid gaya ng sapa, mga ilog o mga kagamitan. Kompleto yan na signs. Ito ay ang tinatawag na treasure marking signs, codes and symbols. Ginawa ito noong 1993, published by TAPI. Ito ay may serial number. So ito ay Southeast Asian Treasure Collection, Treasure Hunters Associations of the Philippines Incorporated. Ito yung code ng tinatawag na TAPI. Ito. Yan. So, ito ay 50 pages from cover to cover hanggang dito sa likod. Ang pinaka last pages niya ay 49. Kasi ito ay blanco. Ang pinaka-pabalat niya, kaya kung cover to cover, ito ay 50 pages. Ang sumunod nating treasure signs and code ay itong Luis Biminda Code na meron itong 30 pages. Mahalagang meron kayo nito dahil hindi kayo matututo ng mga signs and symbols na basahin kapag wala kayong mga treasure codes sa mga pagbabasa ng mga marka o marker or markings. Kailangan yung magkaroon ng tinatawag na comparison sa bawat mga treasure codes kung alin yung tatama. Hindi naman kasi lahat yan ay 100% na accurate. Kaya kailangan nahanap ka ng ibang mga codes kung alin yung mabilis na makatutulong sa iyo. Makakatulong sa iyo. So ito naman ay Bourbon Group of Hunters. Ito naman ang kanyang mga treasure codes. Meron siya mga secret sign. Ito. Mga secret sign yan na mababasa mo rin. Nakaukit yan sa mga marka ng bato. Ito yung tungkol sa mga paa para malaman mo kung paano babasahin yung mga paa na symbol. Kasi yan naman dito sa TAPI ay wala. So ito yung mga pagbabasa sa mga tunnel code. Ito ay merong 22 pages cover to cover. Ito yung sinasabi, yung mga marker ng kahoy, yung kamay, yung mga marker ng kamay kung paano ang ibig sabihin. So meron kang comparison sa bawat code. Hindi lang isang code ang dapat mong gamitin para kung hindi mo makita dito, yung nakita mong code sa nakita mong lugar dahil maaaring hindi ito kumpleto rin, ay pwede mong makita dito. At kung wala dito, pwede mong makita dito. Meron dito na wala dito,
Meron dito na wala dito. So, kailangan meron kang mga treasure codes kapag ka ikaw ay magte-treasure hunting, lalo na kung ikaw ay bago pa lang na sumasaba. Tapos kailangan mo nitong compass. Mahalaga itong compass dahil kapag ka magbe-bearing ka na, kukuha ka na ng mga degrees, ay mabilis mong malolocate kapag ka ikaw ay magre-remapping. Kailangan ito sa pagre-remapping mo sa pag-treasure hunting. Ngayon, kailangan mo rin ng tinatawag na ito, pinpointer. Pagka mabababaw lang ang hinahanap mo, yung mga halos dikit lang sa lupa, pwede ito. Yan. Mga 1 inch ang diferensya kapag ito yung mga treasure na nakabaon sa mga bato, mga giveaway. Ito nga, ang hanap. Nakalagay sa loob ng katawan ng puno. Yan, pwede yan. Tapos kailangan mo rin ng metro kasi susukatin mo yung distance ng bawat marker kasi may mga tinatawag din na marker alignment. At kapag ka nakuha mo na lahat yan, nakapag-decode ka na, nakapag-remapping ka na, kailangan mong ma-locate yung exact locations pagkatapos mong ma-remap dahil medyo malaki naman yung area. Kailangan mong gumamit nitong long range. Ito yung long range telescopic locator. So may mga video na akong naunang in-upload kung paano ito gamitin. Ito yung magtuturo ng lugar tapos mong ma-remap pang confirm kung nasaan yung target object. Pag na-confirm mo na, na-locate mo na nito, ito yung tinatawag na pang final confirm. Ito Japanese one. So napakahalaga na mayroon kang mga itong gamit, gaya ng mga non-electronics na gamit. Kailangan mong merong gamit ito sa pag-isimula kung wala ka pang kakayahang bumili na medyo may kamahalang mga metal detector. Meron din ganito na tinatawag dito ay LRAD dowsing. Telescopic din ito. Ginagamit din ito sa pag-locate ng deposit ng area. Kailangan lang dito ay alam mong gamitin. Pwede rin ito pang kuha ng approximate na lalim sa iyong ginagawang pag-treasure. Mga ka-PH, i-close ko lang yung yung lahat ng aking ginagamit sa pag-treasure hunting. Ito yung treasure marking signs ng TAPI. Ito yung Luz Biminda code. Ito yung Bourbon Group of Hunters treasure sign code. Tapos ito yung Japanese one, pang confirm after mong mag-remap at saka mag-decode. Ito yung pair long range telescopic locator na iyan yung modern ng dowsing LRAD. Yan yung mga power load na sa kanyang mga handle. Ito ang metro, kailangan mo yan dahil ang lahat ng ibinaon ng Japanese Imperial Army ay nakasukat yan. Nakalagay yan sa tamang sukat. Kaya nga bawa, kapag ka ikaw ay kukuha ng deposit na sa may puno, may marker dyan na pako, susukatin mo kung gaano kataas yung pako doon sa puno at susundan mo yung tinuturo ng pako
kung nasaan siya. Ngayon, pag nakuha mo yung taas ng pako, mula doon sa dulo ng pako na yon ay, bawa, ang taas ng pako ay 10 feet, mula doon sa dulo ng pako na yon ay kukuha ka rin ng 10 feet paabante kung saan yung tinuturo ng pako. Tapos, kapag nakuha mo na yung 10 feet na abante, forward, ay doon ka magte-test dig ng 1 meter to 2 meters. At ang deposito noon ay aabot din ng 10 feet. So yun ang angle sa pagkuha ng deposit kapag nakakita ka ng marker na pako sa may puno. So, maraming marker na makikita ka na matututunan mo makuha yung pagkuha ng deposito, paglocate, kapag meron kang mga treasure sign codes na ganito. Kasi hindi mo makukuha yon sa mga hula-hula lang, kaya nga meron tayong mga sinusundang mga ganito. So, lagi kong sinasabi na itong mga gadget na ito na non-electronics ay pang-confirm lang kapag katapos mong mag-remap at mag-decode. Para makaiwas ka sa tinatawag na decoy deposit, kailangan ma-confirm mo talaga. Marimap mo muna, makuha mo yung exact locations ng remapping para hindi ka ma-decoy. Kasi marami talagang mga mineralized buried sa paligid ng mga treasure site, mga bato na nagdi-detect ng mga akala mo ay ginto, yung pala ay hindi. So kapag nangyari yon, ibig sabihin hindi mo na remap ng husto yung iyong digging site. Kaya maraming nagkakaroon ng problema sa paghuhukay na sa bandang huli ang nakukuha lang ay puro decoy dahil hindi nare-remap ng tama, hindi na didecode ng tama yung kanilang mga treasure sign na nakukuha. So kailangan, para ma-remap mo ng tama, kailangan mo nitong mga treasure codes and signs na ito. Dahil mula doon sa mga naka-okit na marker ay diyan ka magbabase. At meron siyang sariling paliwanag naman. Yan ay mababasa mo naman ang lahat ng ibig sabihin diyan. So ito ay itong topic codes ay 50 pages. Itong Luz Bibinda code ay 30 pages. Ito na mga Bourbon codes ay 22 pages. So marami pa yang mga bukod diyan sa tatlong mga codes and signs, marami pa yan na hindi natin na-discover. At kapag may panahon na ako, magre-research uli ako ng ibang treasure signs and codes na pwedeng makatulong. So, itong paint pointer ay kailangan nyo rin kapag kayo ay maghahanap ng mga giveaway na inaakala natin na nakasiksik sa mga bato at sa mga puno ng kahoy. So, yan ang naaabot niyan ay hanggang 2 pulgada. Kung maswerte, kapag malaki ang deposit, ay medyo nasa 4 na pulgada. Kagaya nitong ref na to ay malaki. Ayan mahaba. Nasa 4 na pulgada hanggang 5 ang kanyang naaabot. So depende sa volume ng metal sa paligid na kanyang makukuha. Ito ay pang metal detector. Lahat ng klaseng metal ay madidetect niya. Wala itong settings na pang ginto lang, kundi lahat ng metal na madidetect niya sa paligid ay tututugan niya at magbabibrate siya. So kapag ganito kaliit, yan, kailangan mo idikit ng konti. Kapag volume, kagaya nitong rep na to ay volume, malaki yung kanyang metal, yan ay hanggang 4 na pulgada ang kanya, hanggang 5 pulgada ang layo na pwede niyang ma-detect. So kapag sa palagay nyo ay malaki yung nasa loob ng bato o kaya nasa loob ng puno, ay pwede niyang ma-detect kung ang kapal ng
bato ay nasa 5 pulgada bago mo nasa gitna yung yung deposito, ay maaari mong ma-detect niyan. Kaya kailangan mo yan kapag ka ikaw ay maghahanap ng giveaway na prospect mo ng mga nasa bato at mga puno. So sa mga may gusto ng gamit na ito at ng mga codes na ito, ay mag-comment lang kayo diyan sa comment section kung papaano kayo magkakaroon ng ganitong mga klase ng treasure sites and codes. Pwede kayong mag-private message sa akin. Baka sakaling makapag-produce ako kahit papaano para makatulong sa inyong mga tinatawag na treasure hunting adventure. Talagang mahirap mag-treasure lalo na kapag wala kang guide. Iba pa rin yung meron kang binabasa sa tuwing ikaw ay makakakita ng mga treasure sighting codes na hindi mo na kailangan magtanong sa mga, yung iba naman kasing treasure hunter ay masyadong madamot, at yung iba naman kung hindi madamot ay medyo may konting hangin sa katawan na ayaw mag-share ng kanyang konting kaalaman. Sa pamamagitan nito ay dahan-dahan mong matututunan sa bawat araw, sa bawat mga marker na makikita mo, dahan-dahan mong matututunan at mapag-aaralan yung mga marker sa paligid, at dahan-dahan mo ring makukuha yung mga buried treasure na nakabaon doon sa mga treasure site na iyong pinupuntahan, lalo na kung yan ay sarili mong lupa. Okay mga ka-TH, ayan lang muna ang aking update sa inyo tungkol sa aking pag-share ng aking mga gamit sa pag-treasure hunting, kasama na itong mga treasure signs and codes na ito, na hindi ko naman ito ipagkakait o ipagdadamot sa inyo. Kung gusto nyong magkaroon ng kopya nito, ay pag-usapan natin kung paano makakarating sa inyo. Okay, yun lang muna ang aking update sa ngayon. Lagi kayong mag-iingat sa inyong mga paghuhukay. Lagi kayong magkakaroon ng safety first bago kayo magtrabaho, para kung sakali matsambahan ninyo ay magamit ng tama ang buried treasure na ating hinahanap. Okay, so ayan siya mga ka-TH. At huwag nyo nga palang mag-skip ng video, at yung mga ads sa video ay huwag nyo i-skip para makaipon tayo ng revenue. Pamamagitan ng mga barya-barya na yan ay makakatulong yan para makapag-produce tayo ng pang-parapol kung kapalarin na maka-withdraw tayo ng revenue galing dyan sa YouTube channel na yan. Okay, mga ka-TH, maraming salamat sa inyong walang sawang patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel, at walang sawang pagtsatsaga sa panonood sa aking YouTube channel. Ngayon ako si Kantikin, bumabati sa inyo ng isang magandang araw.